Normal daw ang pagdami ng lamok tuwing mainit ang panahon ayon sa Department of Health. Kaya para maiwasan ang mga sakit gaya ng dengue, maglinis sa ilang lugar sa Metro Manila na pinipeste ngayon ng sangkatutak na lamok. Paalala naman ng DOH sa publiko, dapat aprobado ng Food and Drug Administration o FDA ang gagamiting kemikal sa pagpatay ng mga lamok. May report si Jamie Santos. Sangkatutak ang lamok na namimese sa mga taga-barangay Kanyogan, Pasig. Kaya kanina, pinagtatabas ng mga residente at opisyal ng barangay ang mga damong tumubo sa malaking bahagi ng ilog. Tinanggal ang mga basura at binuksan ang drainage system. Nagbuhos ng larvicide at nagmisting din. Nagmisting din sa Gagalangin Tondo ang Manila Health Department. Ang mga kanal, binudburan ng mga larvicide kaya pati mga ipis naglabasan. Ilang araw na raw kasing inaatake sila ng malalaking lamok lalo na pagsapit ng alas 4 ng hapon. Pinangunahan naman ng Department of Health NCR ang misting sa Barangay San Roque, Quezon City. Iniiwasan daw kasi nilang kumalat at dumami pa ang mga lamok tulad sa Pasig at Malabon. Pero ayon sa DOH, normal daw ang pagdami ng lamok tuwing buwan ng tag-init. Epekto raw ito ng umiinit na temperatura. Na so shorten yung pag-hatch nila ng itlog. So syempre pag na-shorten yan, mas madali silang, yung life cycle nila mas iigse. So nadami yung adult mosquitoes. Yung warm temperature din, nabuboost na mas madalas silang mangagat ng tao. Bagaman makakatulong daw sa pagsugpo ng mga lamok ang mga ginagawang fogging o misting, siguraduhin ang mga gagamiting kemikal na pamuksa ng lamok, aprobado ng Food and Drug Administration. Importante rin ang malinis na kapaligiran. Ano pwede natin gawin para maprotektahan yung sarili? Maglagay tayo ng mga topical lotions. Samantala sa datos ng DOH, simula Enero hanggang March 15, mababa raw ng 40% o 1,597 ang naitalang nagka-dengue kumpara noong isang taon sa kaparehong panahon. Jamie Santos, GMA News.